Hello kasangga! Kumusta ka ngayong araw? Alam mo ba, meron akong ikikwento sa inyo na malamang sa malamang, hindi mo namamalayan to na may ganun pala sa buhay mo. Pag nalaman mo to, masasabi mo na lang na yung pala yun. Kasi malamang sa malamang, alam mo naman tong bagay na to, pero parang hindi mo lang pinapansin. Ano ba tong sinasabi ko na to? Kasi malamang sa malamang, ang akala mo, yun yung totoo, pero hindi pala. Ang gusto kong i-discuss talaga ay tungkol sa ekonomiya. Di ba sa ekonomiya? Economy ng isang bansa. Kasi nung araw kasi, kung hindi nyo natatanong, bis in civica at kultura talaga ako. Nung grade, makwento ko lang sa inyo, kasi nung araw, talagang hilig ko na kaagad yung subject na bis in civica. Ay, bis in civica tuloy na sabi. Civica at kultura. 'Di ba? Kung malamang sa malamang, kung kaedad kita ngayon o nasa batang 80s or 90s, baka inabot mo pa yung subject na civica at kultura. At naalala ko nga nung araw, yun na yung subject na yun, kasi 'di ba, pagka sa eskwelahan naman, pagkatapos ng lunch, 'di ba, yun yung mga time na nakakaantok, 'di ba? Yun yung time na nakakapagod. Kasi bagong kain ka lang, tapos ang katawan mo laging inaantok kasi bagong kain ka, 'di ba, busog? Naalala ko noon kasi yung mga ganong time na pagka yung pagkatapos mo lang kumain, talagang gusto mong matulog diyan, minsan nga nakakapikit ka eh. May isa akong karanasan sa eskwelahan na hindi ko makakalimutan. Ang subject namin noon ay English. Pero high school na ako noon, nung mga taong 2000 plus, mga ganon. Siguro mga 2002, ganon. High school ako noon na, yun nga, after ng aming lunch, kasi naglilinis kami sa paaralan, pag ganon, ng tanghali, tapos magla-lunch ka. So after na nung lunch namin na yon, so ang next subject namin ay English. At ako talaga, honestly, yung English talaga, hindi ako magaling talaga dyan. Sa katunayan nga, nung first year high school ako, ang grade ko sa English, hindi sa pagmamayabang, patok. Line of 7, nakapula. Kaya talagang yung English na subject ay talagang isa yan sa pinaka mababa ko, weakness ko yan. Tapos yung math, may mga part lang ng math na gusto ko, pero karamihan sa part ng subject na math ay ayaw ko dahil hindi naman ako kagalingan sa math. English at math, diyan ako mahina. Kaya pag math na yung subject, meron ngang time na siguro no mga third year na na may ganung time sa math na ang topic ay talagang kahit anong gawin kong pagtatanong sa teacher ko, hindi ko talaga makuha eh. Hanggang sa gumraduate na lang lahat-lahat ako, hindi ko natutunan yung math na yun. Basta may ganung ako sa math. So balik tayo sa English, no? Ito na nga, dahil nga hindi ko nga paborito yung subject na English. After ng lunch, so ang next namin na subject ay English. So yung mga moment na yon, expected mo na talagang antok-antukin ka, 'di ba? Tapos yung subject pa namin na susunod, hindi ko naman interest talaga, na hindi ko siya hilig na na subject. Di tulad ng civica at kultura nga na binabanggit ko sa inyo, 'di ba, na paborito ko ngang subject 'yan. Ngayon, ito na nga, yung next pa namin na subject after ng kumain, yung pinakaayaw ko pang subject, which is yung English nga. At ito na nga, so, pumasok na yung aming teacher. Ako naman, kaupo naman ng maayos, dahil ako naman, kahit ayaw ko yung subject, nakikinig pa rin ako ng maayos. Hindi pwedeng, hindi ako makikinig. Kasi, yun talaga ang nag-aaral ka nga, di ba? Nakikinig naman ako ng maayos. Pero dahil nga sa ang katawan ko, alam na hindi ko interest o hindi ako sa English. Madaling salita, yung isang araw na yon, nung mga oras na yon, after ng pagkakain, nagtuturo na nga yung aming teacher sa English. Ganon. Nakatulog ngayon ako, sa madaling salita. Nakatulog ako. Dahil, although upo tayo ng maayos, naaalala ko pa nga yung upuan ko nun, nasa medyo middle ako ng row, tapos nasa gitna ako, wala ako sa unahan, wala ako sa likod, nasa gitna ako, tapos medyo nasa middle lang ako nung row, may gitna ng classroom. Yun yung upuan ko.
tuwid na tuwid ang upo ko, pero nakapikit na pala ako. Dahil nga, siyempre, after lang kumain busog, nakapikit na pala ako. Hanggang sa ang sarap na nga ng, siguro nakaganito ako, hanggang sa ang sarap na nga ng tulog ko, alam ko pa rin na narinig ko pa rin sa boses ko na nagdi-discuss nga yung aming teacher. At ito na nga, sa bigla na lang, kinagulat ko na lang, may tumama na lang na biglang eraser sa mukha ko. Nagising ako bigla sa tama ng eraser. Pag ng mukha ko, puro chok na yung mukha ko dahil binato na pala ako ng teacher ko. Biruin nyo, galing dun sa harap ng blackboard hanggang dun sa gitna ng classroom. Medyo malala din yun. Sapul ako sa mukha Isang batuhan lang ng teacher ko So ito na nga, yun nga ang bigla akong ikinagulat noong mga time na yung kahit antok na antok ako, talagang natanggal yung antok ko doon dahil sa pangyayari na yon. Tumama talaga sa mukha ko yung eraser na yon. At yun yung pagkakataon na yon sa buong buhay ko na hindi ko makakalimutan sa teacher ko na nabato ako ng ganon. Pero tayo bilang estudyante, hindi sasama yung loob natin. Siguro, kasi noong mga time na yon, nagsorry na lang ako. Pero hanggang ngayon, naalala ko yung kwento na yon. Pero minsan hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa mga teacher ko. Hindi rin naman ako pasaway. Pinagmamayabang ko yan na hindi ako pasaway nung nag-high school na ako. Hindi ako pasaway. Pero may mga kalukuhan din tayo. Kaya isa na nga yung karanasan na yun na hindi ko malilimutan. Pero minsan hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa aking teacher na yun dahil mali ko rin naman Saka after no, natuto rin ako. Siguro yun na yung way para maging attentive na ako sa subject na English. Simula nun, talagang hindi ko na inulit yun after na nangyari yung sa akin nung nabato ako ng eraser. Kaya shout out pala dyan kay ma'am. Love na love namin yung aming teacher na yun. At saludo pa ako sa lahat ng ating mga guro at na sakripisyo nila sa pagtuturo. At hindi matatawaran yung mga sacrifices ng ating mga teacher. At talagang ngayon ko nga naisip na yung teacher nga talaga, di ba? Kahit isang estudyante lang magpasaway dyan, ang sakit na sa ulo, di ba? Kasi tayo naman ng mga kabataan natin, puro naman tayo kakulitan di ba? Imagine mo yung teacher may 50 siyang anak sa isang classroom, di ba? Na may mga pasaway doon. Hindi lang naman isang classroom, ibang classroom pa, di ba? Kaya naintindihan ko yung mga teacher na dapat talaga maging attentive ka habang nagdi-discuss sila dahil pinagpuyatan nila yung topic na yan na kanilang piniprepare. Tapos, di ba, tutulugan ka lang ng estudyante mo. Kahit ako naman, maging teacher ako ngayon, ay siguro stricto din ako sa aking pagtuturo. Kaya saludo po ako sa ating mga guro. Yun na nga, simula nun, syempre, hindi na nga ako natulog sa klase ng subject na yon, ng English na yon. Sa ibang subject na lang pala. Hindi na ako simula nun, syempre, nagbago yung ano ko doon. Syempre, nagiging attentive na ako. Napahiya na ako ng isang beses at ayoko na syempre maulit yon. Kasi abuso na yun pag hindi ka pa nadala, di ba? Pasaway ka na nun. Pero back tayo sa sibika at kultura. Pag sibika at kultura yung subject na yan, talagang matindi yung ko dyan, participation ko dyan. Kaya nung sa pagsibika at kultura naman ng subject, talagang attentive ako dyan. Talagang, kasi ewan ko ba, para kasing interest ko yung lalong-lalo na pag yung parang history ang pinag-uusapan at about sa parang ekonomiya, mga ganun. May interest ako Parang mas interesado akong matutunan o malaman yung mga bagay na yun Kaya nga, basta sibika at kultura talaga, nung grade 2 ako, alam ko kung hindi ako nagkakamali, best in sibika at kultura ako dahil nga, naalala ko nung teacher namin noon, na pagka nagtatanong, pagka may recitation sa eskwelahan, sa sibika at kultura, pagka nagtanong na kaagad yun, hindi pa tapos yung teacher ko tanong nung tanong na yon, isinisigaw ko na yung sagot. Ganun ako kayabang. Ganun ako kayabang sa sibika at kultura. Pero sa buong buhay ko, yun lang yung pinagyamayabang ko. Naging best in sibika at kultura ko ng isang sa elementary ko, di ba? At least meron, di ba? At malaking pinagmamayabang ko yun hanggang ngayon. Yan na nga, usapang ekonomiya, bakit ko ba ito binabahagi sa'yo?
Kasi, hindi talaga to about sa business in civic ka at kultura at kung ano man, o business in economics ka man o kung ano man. Pagdating kasi sa usapang ekonomiya, binubuo ang ekonomiya ng ang isang ekonomiya kasi parang isang buong ito di ba? Parang, ang isang buong ekonomiya parang hollow blocks. Di ba ang hollow blocks na imagine niyo yung hollow blocks. Ang buong hollow blocks, yun yung ekonomiya. Ngayon, ano ba yung bumubuo sa isang hollow blocks para maging isang buong hollow block siya? Di ba? May mga partition yan. So, ibig sabihin, yung ekonomiya, ganun din. Hindi mabubuo o magiging maganda ang isang ekonomiya kung hindi yan binubuo ng mga sangay-sangay, ng mga partition na yun. Kaya naging isang buong hollow block siya. Kaya siya matibay. Ganun din sa ekonomiya. Kaya hindi pwedeng pag nasa larangan ng ekonomiya, dito ko lang mag-focus sa isang bagay na ito. Dugsong-dugsong yam. At napapaloob dyan sa ekonomiya na yan ang gobyerno, di ba? Siyempre, ekonomiya, alin ba yung nakapaloob sa mga ekonomiya? Siyempre, yung mga nagdinegosyo, di ba? At ano pa? Siyempre, yung mga bangko, di ba? At siyempre, ano pa? Yung mga tao, di ba? Hindi, siyempre, masyado na nating i-broad yung ano, di ba? So, ibig sabihin, sa isang hollow block na yon, which is yung ekonomiya ngayon, kaya matibay yung hollow block na yun yung ekonomiya. Paano titibay yon? Binubuo ng mga partition na yon, ng mga bracing na yon, ng mga ganon. Hollow yun, pero dahil may mga brace yun na nakadesign na para maging matatag, kaya matatag yung hollow block, kaya matatag yung ekonomiya dahil binubuo ng mga nabanggit ko, di ba? Kaya kung magpo-focus ka lang sa isang bagay, halimbawa, mag-focus ka lang sa tao, pero wala sa hollow block na, imagine niyo yung hollow block, di ba square, sa rectangle yung hollow block, imagine niyo yung hollow block, kahit pa simentado yun, no? Kahit hollow block. Pero hollow yung loob, wala yung nagdi-divide na yon, yung square. Imaginein mo yon, matibay ba yun o hindi? Di ba? Kahit pa anong klaseng halo, tapangan mo yung simento mo doon at buhangin mo doon sa square na yon, puposta ako sa hollow block na yon, isang suntok mo lang doon, basag yon. 'Di ba? Pero dahil mayroon siyang naka-divide, yun yung design niya para tumibay. Yun yung nagpapatibay sa hollow block. Ganon din ang ekonomiya. Pagka ito lang isa na to ang inasahan mo at hindi mo nilagyan ng mga bracing na yon, wasak ang ekonomiya. Ibig sabihin, yung mga bracing na yon at yung mga part na yun na yung bangko, tao, negosyante, politiko, gobyerno, di ba? Yun yung bumubuo sa ekonomiya. Kaya bawat parte ng ekonomiya na yon, ng hollow blocks na yon, may gamit, may purpose. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi lang na, oy, dito lang ako papanig sa mga tao. Oy, dito lang ako papanig sa gobyerno. Dito lang ako makikialam sa mga bangko. Ay, dito lang ako makikialam sa mga politiko. Dito lang ako sa pagninegosyo. Hindi. Para maging buo at maging matatag yung isang hollow block at ekonomiya, kailangan balance yung bracing nun. Balance yung balance. Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa isa dahil pag bumigay yung iba, kulang na yung brace mo. Kaya sabay-sabay yan, may ambag yan para pareho. Hindi pwedeng isa lang. Kaya ako nasasabi to dahil naniniwala ako na para maging angat ang ating ekonomiya, kailangan tulong-tulong tayo. Tulong-tulong, hindi ibig sabihin wala ka nang pakialam sa ibang party niyan. Kung ito yung hollow block, hindi ibig sabihin na ikaw yung nandito sa isang party, ay wala ka nang pakialam sa iba. Kasi ang dulo niyan, pagka hindi ka nakialam dun sa iba, wasak din kayo lahat-lahat. Di lahat wala, di ba? Lahat bagsak ang ekonomiya. Yun lang ang aking paliwanag pagdating sa ekonomiya. Di ba? Kaya naman nasasabi ko na dugsong-dugsong talaga sila. Ang gobyerno, ang mga nagninegosyo, ang mga bangko, ang mga tao, dugsong-dugsong yan. Kasi pag isa lang ang nawala dyan, ang ekonomiya, guguho. Di ba? Guguho. Kaya kung nasaan ka mang panig ngayon, galingan mo dyan. Halimbawa, nasa nagninegosyo ka, nasa party ka ng nagninegosyo, pues, kung nandito ka sa isang brace nung hollow block ngayon na ekonomiya, kung nandito ka sa party ng nagninegosyo, pues galingan mo dyan. Maging magaling ka sa pagninegosyo dahil ang laki ng ambag mo sa kabuuan ng ekonomiya, 'di ba? Kung ikaw naman yung nandito sa may parting masa, pues galingan mo rin diyan dahil sa kada pagkukonsumo mo, may ambag ka sa ekonomiya.
'di ba? Kung nandito ka sa bangko, yung mga nagpapautang sa atin, yung mga pinagpapaikutan natin ng pera, galingan mo din diyan dahil ang laki ng ambag mo para magbigay ng fund sa mga nangangailangan nito, 'di ba? Kung nandun ka naman sa gobyerno, pues galingan nyo dyan, ano kayo ng mga kung paano i-govern yung kabuuan ng sistema para maging maayos yung ekonomiya, di ba? Kaya hindi pwedeng baliwalain yung every part ng purpose talaga ng bawat isa. Hindi pwedeng baliwalain. Kaya hindi pwedeng pag nandito ka na ngayon sa isang part na to, di ka na makikialam sa iba. Hindi pwede. Dapat ipakialam ka dyan, di ba? Kasi pag hindi ka nakialam dyan, dito ka lang nakapokus, pagka lahat naman din bumigay yung buong sistema, kasama ka rin. Kaya dapat may pakialam ka. Ang ibig ko lang sabihin, halimbawa, ako, nagkakaroon din ako ng interest sa pagninegosyo. Ginagalingan ko dito dahil alam ko na malaki ang ambag ko sa may ambag ko, diba? Kung magiging matagumpay itong pagninegosyo ko na to, magiging malaki ang ambag ko sa isang part ng economy, di ba? Kung ikaw naman ngayon ay isang empleyado, galingan mo din dyan. Galingan mo yung pagtatrabaho mo sa mga amo mo dahil pagka bumagsak din yung trabaho mo at yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, di ba ang laking tapya sa economy nun? Ang laking mawawala ang laking bagay yun sa economy. Kaya kung empleyado ka ngayon, wag mong sabihin empleyado ka lang. Maging proud ka sa sarili mo dahil isa ka sa mga taong nagpapatakbo nito ng kumpanya ng amo mo. Kung walang empleyado, walang kumpanya, walang magtatrabaho dito. Kaya, wag mong ibababa kasangga yung sarili mo kung empleyado ka ngayon. Dami nagtatagumpay sa pagiging empleyado at walang masama dito. Ang iba kasi, masyadong dinadown kung empleyado ka ngayon, masyadong dinadown. Akala nila na pag empleyado ka, ang sasabihin ng iba, mag-alis na ako sa pag-empleyado, magninegosyo na ako. Minsan nga, nilalang nyo pa yung pagninegosyo. Akala nyo ba madali magnegosyo? Hindi. Parang, ang kalaban kasi natin dito, parang nilalagyan na natin yung ating sarili ng limitation sarili natin na nagkakaroon tayo ng mababang tingin sa ibang antas ng ating buhay which is hindi naman dapat talaga dahil lahat tayo may purpose. Katulad ng isang hollow block na piniliwanag ko na isang ekonomiya yan. Lahat tayo may purpose doon. At kung nasasaan kang banda ng side ng hollow blocks na yon, galingan mo dyan dahil lahat tayo may ambag sa mundo ng ekonomiya. Galingan mo dyan. Hindi porkit nandun ka sa side na yon ay wala ka ng gamit, hindi ka nakasali. Kasali ka. Kaya kung isa kang empleyado ngayon, galingan mo dyan dahil may ambag ka lagi. Ako, 20 years na akong naging empleyado, 20 years na ako ngayon. Hindi ko unang-una, I'm proud to say na talagang ginagalingan ko sa kada trabaho ko dahil ito yung bumubuhay sa akin, sa aking pamilya, ba? At walang masama dito hangga't hindi ka nagnanakaw, hindi galing sa masama yung tinatrabaho mo. Maging proud ka diyan dahil yun yung pinapakain mo sa pamilya mo Galing sa pawis at hirap mo yung kinikita mo At isa pa, talagang yung ambag mo sa ating mundo, sa ating ekonomiya, meron kang ambag, hindi pwedeng wala. Kaya, yun lang ang masasabi ko na naniniwala ako na bawat isa sa atin merong halaga sa mundong ito. Kung nasasaan ka man ngayon kasangga, hindi masama ang mangarap ng malaki. Kaya ako pinaliwanag yung ekonomiya na yon. Kasi ibig sabihin nun, kahit ano man ang sitwasyon mo ngayong kasangga, kahit nandito ko sa isang parte ng hollow block na to, hindi at walang nagsasabing bawal na tumanong ka sa iba. Halimbawa, nandito ka ngayon sa side ng empleyado, walang nagsasabi na tumalong ka din sa pagninegosyo. Walang nagbabawal nun. Walang nagsasabing bawal yon. Ikaw lang sa sarili mo ang nagsasabing bawal. Huwag mong lagyan ng hadlang at barricade yung sarili mo para wag kang tumalon sa mga bagay na ikapapaayos pa ng buhay mo. Para may mas ambag ka sa ekonomiya natin dito sa mundo. At higit sa lahat, gawin mo ng tama at yung wala kang inaapakan tao. Dahil ang nagtatagumpay lamang sa mundo na to, yung kumikilos ng maayos at ng mabuti. At yung mga masasama, hindi ka man madali ngayon, madadali ka sa dulo. Naniniwala ako doon. Ang kalaban natin dito, yung pigilan na natin yung sarili natin na limitahan yung sarili natin na mangarap pa ng mas sobrang laki na tumalon din dun sa kabila kahit nandito tayo sa sitwasyon natin ngayon.
palagan natin yung pag-uutak natin na yon na naglilimit sa ating mga sarili dahil wala namang nagsasabing bawal at walang nagsasabing masama. Palagan natin yon dahil sino pa ba ang maniniwala sa sarili natin kundi tayo lang din mismo at hindi ang ibang tao. Tandaan niyo yun. Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi naniniwala sa sarili mo at nilimitahin mo na yung sarili mo na tumalon din sa kabilang dako ng parte ng ekonomiya, hindi magiging maayos yung buhay mo, kasangga. Kaya simulan mo na ngayon sa araw na to na ma-realize, kasangga, na ipaniliwanag ko sa iyo about sa ekonomiya. Sana magets mo yung ating purpose sa kada stage ng buhay mo na yon, ng kung nasaan ka bang dako ng halublak na yon. Kung nandito ka sa kabila na to, pangarapin mong tumalon din sa kabila para mas mapayos pa yung buhay mo. At nga pala, mag-ano ka na rin, mag-share mo na rin ito kung nanonood ka ngayon. Paki-share na rin po ito at inaanyayahan kitang mag-join sa ating FB group na KAUPH. Yun ay samahan ng mga Pilipinong malalakas ang loob at may malalaking pangarap na kahit tayo ay palpak-palpak sa buhay at pilit pa rin nating inaayos ang ating buhay at bumabangon tayo para sa ating malalaking pangarap. Join po kayo doon, hanapin nyo sa FB group ang KAUPH, Kasangga Ako, United Pinoy Hanap Buhay. At like mo na rin to at subscribe ka na rin at mag-follow ka na rin naman para updated ka sa ating mga ipopost. Yun lang, kasangga. Muli, ako si Jumil at nag-iiwan ng isang kataga na basta wala kang inaagrabyado sa buhay mo, kasangga, maniniwala ako na ibibigay din sa'yo ng Diyos ang ninanais mong makamit sa buhay mo. Diba? Kasi kung maayos mong ginagawa yung buhay mo at wala kang inagrabyadong tao, sigurado ako na ibabalik sa'yo ng mundo yung paghihirap mo na yun. Yun lang, kasangga. Maraming salamat, Jumil Ignacio. Ngayon na alam mo na ang ating topic sa pagdating sa ekonomiya, maisip mo na ngayon na lakihan pa yung pangarap mo, kasangga. Yun lang, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye.